Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo, Pilipinas? No? Nandito pa rin po tayo sa Singapore at pauwi na rin po tayo ng Pilipinas. Anyway, Coffee, diretso na tayo sa ating talakayan. Diretsahan na ito ha. Prinangka na po ni dating Senate President at Presidential Legal Counsel na si Enrile itong si PBBM at ang mga tumututol dito sa Iglesia ni Cristo. Napakaganda ng statement na ito ni Enrile at magigising ka dito sa kanyang sinabi. Bagamat hati tayo dito, yung mga supporters ng administrasyon, supporters ni PBBM, hati ang opinion natin dito dahil yung iba tumututol sa impeachment kasi yan po ang pronouncement ng ating presidente. Yung iba naman sa atin gusto ng impeachment. Ako for instance, no, gusto ko yung impeachment kasi unang-una, nakasaad po yan sa ating konstitusyon, mandato po yan na pag ang isang mataas na opisyal ay nagkamali, dapat ma-impeach po yan bilang isa sa kanyang kaparusahan para in the future, hindi na siya makahawak ng kahit na ano pong posisyon. It's just that ang ating presidente ay tutol siya dyan. Pero ang presidente ba dapat ang masunod sa usapin na ito? Definitely hindi. Dahil kongreso po yan, yung proseso na po yan sa legislative po yan. Hindi po yan sa executive. Sige, pag-usapan natin itong sinasabi ni Enrile. Mabigat kasi itong statement ni Enrile. At kapag si Enrile ay nagsalita, sabi nga ni Lucas Bersamin, isa siya sa pinakikinggan ng presidente. And posible din ka-coffee ha, na ito preamble lang ito, kumbaga teaser lang ito sa eventualing pagbabago ng opinion ng presidente pagdating sa impeachment. Uy, kinabahan mga DDS. Magbabago ba ng stand ang presidente pagdating sa impeachment? Uy, magiging pro-impeachment na ba ang presidente? Posible. Posible yan ka-coffee dahil ang sinasabi naman ni Lucas Bersamin, nakikinig siya. O sige, pag-usapan natin yan, yung sinabi ni Lucas Bersamin after ng statement ni Enrile. O, dito muna tayo ka-coffee, isa-isa muna tayo. Enrile questions INC stance on Sara Duterte impeachment. Actually, itong sinabi na ito ni Enrile, maraming politiko, maraming supporters ng administrasyon ang dapat sinasabi ito. It's just that natatakot sila na baka hindi sila suportahan ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, kontrahin mo yung INC, o mag-eleksyon, iboboto ka ba ng INC? Definitely hindi, kung tutol ka. Siyempre, pag pre-nases nila yung mga politiko na hihingi ng kanilang suporta, i-assess nila yan. Ito, tumututol sa atin to. Ito, negative ang statement nito sa atin. Definitely, hindi ka magsasalita. Kasi Enrile, bakit ganito katapang magsalita? Nothing to lose si Enrile. Anong edad na ba ni Enrile? 100 plus na. Tatakbo pa ba si Enrile? Definitely, hindi niya siya tatakbo sa kahit na anong posisyon. I think so, I believe, hindi na niya tatakbo. So, nothing to lose siya. Kahit magalit sa kanya ang Iglesia ni Cristo, wala sa kanya yan. Wala siyang pakialam dyan. Kaya ganyan, kalakas ang loob ni Enrile. And I think may punto siya. Ka-coffee, sa statement na ito may punto siya. Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile has warned against following the logic of the Iglesia ni Cristo after the religious group staged a rally supporting President Ferdinand Marcos Jr.'s opposition to Vice President Sara Duterte's impeachment. Ang sinasabi ni Enrile, hindi tama yung logic ng Iglesia ni Cristo na tutulan ang impeachment sa kanilang kilos protesta. Kulayan nyo man yan ng iba-iba. Sabihin natin yan peace rally, nanawagan niya ng kapayapaan, pero ang isa din sa isinulong ng rally ng Iglesia ni Cristo ay tutulan itong rally at tutulan itong impeachment ni Sara Duterte. At si Enrile, sabi niya, abay, sa ating understanding, kung susundin natin yung logic ng Iglesia ni Cristo, yung lohika, yung prinsipyo, yung paninindigan ng INC sa usapin ng impeachment, abay mukhang hindi tama yan. Dahil meron tayong konstitusyon, meron tayong saligang batas na nag-uutos ng impeachment. Enrile, a veteran lawmaker and former Senate President, tinan mo, sa establishment pa lang ka-coffee, bakit dapat pakinggan si Enrile? Bakit pinapakinggan? Actually, ito yung tanong bakit pinapakinggan si Enrile ni PBBM? Diba? Ang dami namang pwedeng kunin na parte ng gabinete ng presidente. Bakit si Enrile? One, because of his experience. Malawak na karanasan sa gobyerno. Isa yan sa tinitingnan. Isa yan sa tiningnan ng presidente. Bakit siya naging parte ng gabinete? Kung tutuusin, hindi masa, I don't know if pinakamagaling ang term, no? Pero isa siya sa pinaka may experience, may karanasan sa dating ng politika at sa gobyerno, sa pamamahala. Just why nandiyan siya, parte siya ng gabinete ng ating presidente. He questioned whether the INC believed it could override constitutional processes such as impeachment as an influential group. Malaking tanong yan. Kaya ba ng Iglesia ni Cristo i-override ang impeachment?
Ibig sabihin, ito'y dapat gawin pero i-override mo yan. Mali yan. I-reject natin yan. Ibig sabihin yan. Huwag natin gawin yan dahil malaking grupo sila, dahil may black voting sila. Kaya ba ng iglesia yan? At dapat bang gawin ng iglesia ni Cristo yan? Yan yung mga understanding, yan yung mga analysis na lumalabas after this rally. Are we prepared? Si Enrile yung nagsasalita ha? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Isang malaking tanong na naman yan. Kaya ba natin isakripisyo ang rule of law? Kaya ba natin hindi sundin ang batas? Kaya ba natin kontrahin ang saligang batas dahil sa isang grupo? Dahil sa isang tao? Kung ito ang panawagan ng INC, makinig tayo dyan. Hindi parang ang labas nito, nadidiktahan tayo. Ito sabi ng INC, sige na, itigil na natin yung impeachment na yan. Kasi nagsalita na ang INC, nagsalita na ang iglesia na dapat itigil na yung impeachment. Gising-gising sa mga politiko. Dapat ba? Pakinggan na agad yan. Absolute truth na ba yan? Kapag sinabi, wag niyong gawin yan, hinto na natin yan, itigil na natin yan. Tapos ang problema, wala na tayong pag-usapan dyan. Tama ba yan? Wala na. Sana hindi na tayo nagkonstitusyon. Sana wala na tayo saligang batas, kundi rin naman tayo susunod. Maganda yung tanong niya dyan Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? We have to remember, kaya tayo nag-exist, kaya tayo may order dahil meron tayong batas. Meron tayong saligang batas na sinasandayan at doon tayo nakasandal sa saligang batas. Kung kanya-kanya tayo, sige, may sarili kang batas, ikaw sektor kang relihiyon, may sarili kang sinusunod. Kami dito halimbawa sa Leyte may sinusunod kami mga OFW may sinusunod kami. Wala na tayong rule of law, kanya-kanya na tayo. Gulo-gulo na tayo. Yun yung tanong ni Enrile. Kaya ba nating i-sacrifice yung rule of law para pakinggan or para sundin lang itong kahilingan ng INC? Diba? Malaking tanong yan sa mga politiko. Kayo na sumagot yan. Impeachment is just a constitutional legal process. Exactly. Nakasaad yan sa ating saligang batas. To remove a government official from his office if there is a grounded evidence to support it. Enrile wrote in a Facebook post. Correct. Kung si PBBM naman nagkamali dyan, impeach din dyan ito po. Diba? If ever nangyari yan sa presidente, syempre, isisigaw nga din siya ng impeach natin yan. Tama lang din. Dahil nagkamali siya Kaya ngayon may impeachment kaparusahan yan sa pagkakamali. Kapag nagkamali ka, i-impeach ka. Dahil nasa konstitusyon natin yan. Again, nasa kongreso ang bola ngayon Kung hindi papakinggan ng kongreso yan, hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho. Iutos sa kanila ng saligang batas yan Any impeachment complaint na inihain sa kanila dyan, they have to verify it. I-check nila, pag-usapan nila yan at ipasa yan sa Senado kasama ng articles of impeachment, diba? Para umusad na yung trial at matanggal ang dapat matanggal at makonvict ang dapat makonvict. Mabigat itong statement ni Enrile at marami mga mga politiko dyan nagbabasa din tayo ng mga analysis medyo na-inspired doon sa statement ni Enrile kasi tama nga naman. It's just that we have to remember mag-election, kaya yung mga politiko ingat na ingat magsalita yan Kaya nga hindi umuusad yan tinutulugan yung impeachment dyan sa Kongreso dahil ingat na ingat magsalita yan. He noted that impeachment does not result in jail time for the official involved. The mechanism removes officials from position based on evidence and legal grounds. Exactly. Yun nga lang, ang mabigat kasi dito Coffee, kapag ikaw ay na-convict sa impeachment, hindi ka lang makakatakbo ng kahit na anumang posisyon sa gobyerno. Di goodbye na yung pangarap sa 2028, di ba? As compared kung kasuhan mo sa korte, medyo mabigat-bigat yan, makukulong ka dyan, di ba? May penalty pa. Pero sa impeachment, tanggal ka lang sa serbisyo, pero mabigat-bigat yan, hindi ka lang makatakbo sa kahit anong posisyon. As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Correct! Magiging president ito. Paano na lang? After 2 years, after 5 years, nangyari na naman yung ganitong sitwasyon. Anong isa-cite mo? Bakit noong 2024? Bakit noong 2025? Ganyan. May naghain, may impeachment, nagrally lang itong Iglesia ni Cristo, natuloy na yan. Magiging president na yan. Diba, tama ba yan? Anong batayan yan? Anong legal basis yan? Anong pinaghuhugutan yan? Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? Challenge natin yan. Handa na ba tayo? Sa consequences na posibleng mangyari sa atin kung pakinggan natin o kung sundin natin ang kagustuhan ng Iglesia ni Cristo na huwag i-impeach si Sara.
Handa na ba tayo dyan? Hindi ako handa dyan. Matindi yan. Again, magiging president yan. The INC rally, which amassed nearly 2 million participants, called for unity and peace. For Edwin Zabala, the church spokesperson, conflict will distract the country from other things that must be attended to. Yan din yung sinasabi ng ating presidente. Mas marami pa tayong dapat pag-focusan, mga issue na dapat pagtuunan ng pansin. But again, balik tayo doon sa ating konstitusyon, balik tayo doon sa ating salita ng batas, utos po sa atin yan, mandato po natin. Ano to? Is this part of a strategy? A bigger strategy? Kasi actually marami nananawagan sa ating presidente, sir, consider mo itong impeachment. Kasi the opinion niya lang naman yan, ka-coffee. From the very beginning, sinabi naman niya yan. Malinaw naman siya dyan na opinion niya lang yan. Pero malaking factor din po ang opinion ng presidente, di ba? Kung magiging pro-impeachment si presidente, siyempre kikilos itong mga congressman, mga mambabatas. Kasi sa kanila aandar yan eh. Pero kung ayaw ng presidente, siyempre may ilang mambabatas dyan, siyempre supporters din nating presidente. Medyo laylo sila dyan sa pagkilos, no? Nagsalita po si Lucas Bersamin dyan. Si Lucas Bersamin, little president yan. Kumbaga alter ego ng presidente yan. Kung anong sabihin ni Lucas Bersamin, most likely, yan po ang statement ng ating presidente. And kinukut niya naman dito ang presidente. Ito. Nasa TV5 ito, ka-coffee, yung statement ni Lucas Bersamin. Maganda rin yung statement kasi parehas sila, no? Parehas naman brilliant yan eh. Si Lucas Bersamin at si Enrile, parehas brilliant. O sige, hindi ko alam kung ano ba, magkaaway ba sila o hindi. Basta maayos naman ang kanilang statement. Basahin natin. The President has always nurtured a culture of open ventilation of ideas within the cabinet. Ang lalim ng statement ni Coffee. Pero sinasabi ng Presidente, walang monopoly ng ideas dito. Hindi ako lang ang magaling. Hindi ganyan ang Presidente. Open yan. Ang term dyan ay culture of open ventilation. Malaya ka. Kung meron ka sabihin na may opinion ka, may suggestion ka, may konsepto ka, pwede mo sabihin yan. Hindi yung ako. Yung Presidente lang ang magaling. Hindi ganyan. It is in the spirit that Secretary Enrile came forward with his views. Correct. Kaya nga nakapagsalita si Enrile ng kahit ano niya sabihin. And even other cabinet members, if they wish to na magsalita sila, pwede nilang gawin yan. Kasi dapat sila control ng Presidente. Bawal kayo magsalita. Ito lang ang pwede ninyo sabihin. While his thoughts may carry weight and are always valued. Grabe statement na ito ha. And are always valued. Laging binibigyan ng halaga yung mga statement ni Enrile. His is one of many that the President seriously considers. Ang isa sa mga opinion, isa sa mga thoughts, sa maraming mga miyembro ng gabinete, isa si Enrile sa may mga pinakikinggan ng ating presidente pagdating sa mga opinion, pagbibigay ng opinion, thoughts, or reactions. Pero, nonetheless, the President's stand on the issue concerned remains unchanged. Hindi po nagbabago ang opinion ng Presidente pagdating sa impeachment at ayaw pa rin po ng Presidente na mag-focus tayo sa impeachment bagkus doon tayo sa ibang mga issue, sa ibang mga usapin. Huwag lang muna itong impeachment. Yan pa rin po yung stand ng ating Presidente, yan pa rin po yung kanyang pinapanindigan. As of the moment, mga DDS, huwag kayo magpapakakampante dahil may mga move ngayon. Actually, kaliwat kanan yung mga kilos protesta at sinusulong nila na ma-impeach itong si Sara Duterte. Posible, baka makita ng Presidente yan, yung clamor ng tao, teka, gusto ng taong bayan na ma-impeach itong si Inday. So, bakit ganyan? Sunod-sunod yung mga kilos protesta. Posible na magbago po yung ating Presidente dahil sa mga nangyayari, no? Sa mga circumstances ngayon. Itong statement ni Enrile, yung paglabas sa survey na sinasabi ng taong bayan na gusto nilang ma-impeach si Inday. Di ba? Itong kilos protesta ng mga tao, sunod-sunod dito, series of activities ito ng mga pagkilos, ay posible dahil dyan mag-iba po ng opinion ang ating Presidente. Kaya mga DDS, wag po na kayo mga kampante dyan. Baka bukas makalawa, iba na po ang stand ng ating Presidente. Sasabihin ninyo, balimbing na naman si Presidente, tambalus-lus na naman yan, paiba-iba. Again, tulad ng sinasabi natin, ang isang opinion, ang isang desisyon ay nagbabase sa circumstances bakit na nasasabi yan. Posibleng iba yung decision niya during this year, ngayong taon nag-iba because nag-iba ng circumstances. Parang ang acting example lagi dyan, kung kayo magkaibigan, last year magkaibigan kayo, ngayong taon hindi na kayo magkaibigan dahil posibleng niloko ka niya, posibleng inutangan ka niya, hindi ka niya binayaran, posibleng may ginawa siyang masama sa iyo. Nag-iiba ng desisyon because of nag-iiba ang mga circumstances. So posibleng mangyari din po yan sa ating Presidente.
O siya, sige ka-coffee, ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo ha. Ka-coffee, maraming salamat po sa mga sumama sa atin. Yung mga nasa Facebook at hindi pa po kayo like and follow sa Facebook page natin, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para kayo po updated na rin sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.